Gising na at magsaya, kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah.
Araw-araw magpupuri ako sa'yo. Araw-araw sasambitin ng labi ko. Okay, buti mo sa akin, tanging ikaw ang ligaya ko. Mahal na mahal kita, Panginoon. Bawat saglit, ikaw ang nasa isip ko. Bawat saglit, ikaw ang tibok ng puso ko. Ang pag-ibig mo sa akin ay hindi nagmamaliw. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ikaw ang dakilang Diyos na tagapagligtas. Wala kang katulad, nag-iisa kang Diyos magpakailanman. Araw-araw magpupuri ako sa'yo. Araw-araw sasambitin ng labi ko. Okay, buti mo sa akin, tanging ikaw ang ligaya ko. Mahal na mahal kita, Panginoon. Bawat saglit, ikaw ang nasa isip ko. Bawat saglit, ikaw ang tibok ng puso ko. Ang pag-ibig mo sa akin ay hindi nagmamaliw. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ikaw ang dakilang Diyos na tagapagligtas. Wala kang katulad, nag-iisa kang Diyos magpakailanman. Ikaw ang dakilang Diyos na tagapagligtas. Wala kang katulad, nag-iisa kang Diyos magpakailanman. Araw-araw magpupuri ako sa'yo. Araw-araw sasambitin ng labi ko. Okay, buti mo sa akin, tanging ikaw ang ligaya ko. Mahal na mahal kita, Panginoon. Bawat saglit, ikaw ang nasa isip ko. Bawat saglit, ikaw ang tibok ng puso ko. Ang pag-ibig mo sa akin ay hindi nagmamaliw. Mahal na mahal kita, Panginoon. Morning, Jesus! Morning, morning, amen, hallelujah. Thank you, Lord. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas,
sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Yeah. Thank you, Lord. Ano naalala nyo dyan pagka inaawit natin yan? Sinong worker ang naaalala nyo? Wala. Sino ba? Sino ba? Si Brother Terry. Lahat po, lahat. Lahat? Lahat Si naman Lola po. Ched. Opo. Di ba pag si Lola Ched, Opo. tapos biglang nagra-rap pa yun eh, no? Parang si Pastor Tony din. Oy, kayo na. O ngayon, naalala nyo na. Kanina, hindi. Oo. Si Pastor Tony. Tsaka si Lola Ched, pagka kinanta ni Lola Ched dyan, yung kanyang facial expression, kakaiba eh. No? Ikaw nga mag-isa, kaya mong kantahin na merong facial expression. Tignan ko nga. Miss Brother Roger. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. God sa Diyos. Thank you, thank you. Oh, Good. batiin ng yung mga kasamahan natin nasa Bicol. Di ba taga Bicol ka? Opo. Ano yung parang pinaka-island na bayan nyo? Sa amin po yung island po yung nahapunan nahapunan Bakakay Albay. Hapunan. Oo, malapit kaya doon sa pinupuntahan nila yon, hindi? Malayo po, mga 3 hours pa po yung biyahe. Galing po Sorsogon, papunta po sa amin, mga 3 hours po, 2 hours. Ganyan. Ano yan, yung boat? Pag galing po doon sa Sorsogon, magsasakay pa po ng bus o kaya van, mga 2 hours po. Pagdating po doon sa Bakakay, sasakay po ng boat ng 30 minutes po. Malapit sa isla lang. Doon ka pinanganak, hindi naman? Doon po ako pinanganak sa bayan po, sa Bakakay po. Pagkatapos lumaki po yung mga kapatid ko sa isla po ng Hapunan. Oo. Yun ba yung parang taon-taon? Opo, doon po ako medyo nag-i-stay pag umuwi po kami ng family po namin, nag-i-stay po kami sa isla kasi medyo nakakaminos po kami ng gastos pag sa isla. Pag sa bayan po, parang Maynila po yun eh. Meron ba siyang meron siyang internet? Mayroon naman po. Aakyat ka sa medyo mataas-taas na lugar po. So pag binati natin sila, kailangan umakyat sila sa mataas? Nasa pa ngayon po. Pag-pray natin na magkaroon ng nung mga signal para pagka, siyempre, naka-outreach na ba doon? Dati po, nung panahon po ni Sister Miling, napupuntan po yun. Pero ngayon po, halos halos lahat ng tao doon, pag pinuntahan mo, okay lang po. Pero, ang po talaga nila, Katolik ko eh. Pero pag pinuntahan po naman po, welcome naman po lahat. Sister Miling pa, ang tagal na, no? Oo. Ikaw, brother, saan ba bayan, no? Las Piñas lang po. Las Magkatabi lang po. Okay. Ito pala yung ating verse of the week. Sino makakabasa niyan? Hebrews 2 verse 1 sa NLT. So we must listen very carefully to the truth we have heard, or we may drift away from it. Ayan ang ating word for today. Yung ating lesson for today naman ay tungkol sa parable of the talents. Ayan. Babasahin ko mga kapatid. At meron muna ako kagad question sa inyo kasi napapakinggan natin itong parable of the talents, nababasa at salamat sa mga pagtuturo na galing din naman kay Lord. So sa umagang ito, si Lord ang mangunguna sa amin tatlo.
patnubay at gabay ng Espiritu Santo ang manguna sa amin. Babasahin ko, mga kapatid, sa Tagalog. Ito yung talinghaga tungkol sa tatlong alipin. At sa English naman, the parable of the talents. Ganito po, mga kapatid. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto. Ang isa na may 2,000 salaping ginto. At ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at kumita ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling! Tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto. Ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga nang hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaong ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto po na po ang salaping iniwan ninyo sa akin. Sumagot sa kanya ang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ito at ibigay sa may 10,000 salaping ginto, sapagkat ang meron ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ang walang silbing taong iyan. Do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Anong lesson ang ating matututuhan dito? Meron muna akong katanungan. Sali na rin kayo at tayo dito sa loob.
Ano sa palagay nyo ang damdamin nung binigyan ng 1,000 lamang? Wag natin sabihin lamang. Kasi malaking halaga rin pala nung unang panahon yon, ayon sa mga mangangaral. At sumasang-ayon naman ako. Pero yung kasi 10 yung isa, 5 yung isa, yung isa 2, tapos yung isa. Ano kaya kung kayo ay nakatanggap ng 1 lamang, ano kaya ang inyong saloobin o damdamin? Mamaya, maaari nyo rin sagutin yan. Siya nga pala, itong talinghagang ito ay meron itong mga characters and symbolism. Yung Panginoon na naglakbay, ang ating Panginoong Hesus yun, at ang kanyang muling pagbabalik. Samantala, habang tayo nandito, meron kasing minsan na kung ano kung ano gagawin. Hindi naman ganon. Kaya itong talinghagang ito ay napakayaman sa pamumuhay sa kaharian ng Diyos para magbigay ng luwalhati at maging kapaki-pakinabang tayo sa ating buhay dito sa lupa. At yung servants naman dito ay mga maaaring tayo. Kanya nga lamang, meron tapat at hindi tapat yung servants. At yung talents naman dito, ito yung ating mga resources o ating mga katangian. Yung mga tatlong characters and symbols na yan ay napakahalagang makita natin at maunawaan samantalang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga. At kahapon nga, ay workers in the vineyard. Ngayon naman, it is about the work o sabihin natin entrusted to us on how we live in the kingdom of God. Ayan. So, andito yung aking dalawang kapatid na magbabahagi tungkol dito sa nakuhang aralin sa parable of the talents. Unahin ko na si Brother Roger. Yan. Thank you, Lord po. Ay, yung natutunan ko po doon sa Mateo 25, verse 14 to 30, yun po yung nakita ko po doon, yung unang-una po yung iba't ibang talento ang pinagkaloob po sa ating lahat. Pagkatapos number 2, pagyamanin po natin ito. Pagkatapos number 3 po, pagsusulit. Pagkatapos number 4, yung po may gantimpala po tayo sa Panginoon pagdating ng panahon. Now, unahin ko muna po yung iba't ibang uri ng kaloob ng Panginoon sa ating lahat. Unang-una po, salamat sa Panginoon po na tayong lahat po ay pinagkalooban ng Diyos ng iba't ibang uri ng talento na alam po natin si Lord lang po ang nagbigay. Mayroong iba't iba talaga po kasi meron po, si Lord po talaga nakakaalam kasi ayon po sa ating kakayanan. Kaya ang lahat ng bagay po na pinagkaloob po sa atin ng Diyos ay dapat po natin pag-ingatan at mahalin po natin kung ano man ang binigay sa ating talento. Huwag po nating babaliwalain kasi alam po natin si Lord naman po ang nagbibigay sa atin. Kailangan po natin ibigay yung the best na alam po natin pagdating ng panahon na si Lord mayroon po tayong pagsusulit, sabing ganon. Salamat sa Panginoon po dahil sa akin naman po na isi-share ko rin po yung sa karanasan ko na sa binigay niya sa aking talento. Unang-una naman talaga po, hindi naman po talaga ako nakapagtapos. Sabi ko, Lord, pagdating ng panahon, ano kaya po mangyayari sa akin? Pero unong panahon po, yung pagdating ko dito, naghuhugas-hugas lang po ako ng mga plato, mga ganyan-ganyan po. Pero sabi ni Lord, hindi yan ang rapat na ibinibigay ko sa iyo. Nandoon po yung mga, dahil
mayroon po tayo, mahal po tayo ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang kakayahan natin, ibinibigay ng Diyos sa atin. Mayroon pong mga taong ginamit na para matuto po ako. Na alam ko yung mga tao na yon na napakarami po nila, nandoon po, natuto po ako sa kanila. Alam ko sila, si Lord po ang ginamit po sila para matulungan din po ako. Kasi hindi unang-una talaga po, wala po akong alam sa pagluluto. Unang-una rin po, salamat sa Diyos na pinagkatiwala sa akin na yung ganitong sa pagluluto na nung panahon po talaga ng mami na minsan, yung sa totoo lang talaga po, bibigyan ka ng magkumagkano, sasabihin ng mami, pagkakasyahin mo yan. Hindi ka pwede magsabi sa mami na kulang, hindi ka naman papagalitan. May sasabihin lang sa'yo, bubuntaling kita dyan, alam ko sa'yo, kaya mo yan. Pero alam ko sa lahat ng mga nagturo sa akin, hanggang ngayon po ina-apply ko po. Kaya salamat din po sa Panginoon na talagang napakabuti niya sa amin at hindi niya kami pinapabayaan. Number 2 po, yung pagyamanin po natin. Kung anong pinagkakaloob niya po, huwag po nating sayangin, huwag po natin aksayahin yung mga oras na pinagkakaloob niya sa atin na biyaya. Kung mayroong mga biyaya, huwag nating aksayahin sa anumang walang mga katuturang bagay. Kailangan po, pag may binigay si Lord, pagbigyan po nating halaga. Huwag nating sayangin sa anumang bagay. Napakabuti talaga po sa atin ng Panginoon kasi sa amin po ngayon na sabi ko, uwi po kami sa probinsya. Sabi ko ganon. Alam ko ang lahat ng binigay ni Lord na pangangailangan. Si Lord ang pre-provide na naman po ni Lord sa akin. Kaya thank you Lord po na alam ko lahat ng pera na nasa akin. Si Lord ang nagko-control kung paano ko gagastusin. Kasi talaga pag umuwi kami sa amin, hindi naman talaga po biro. Minsan lang naman. Kaya thank you Lord po sa mga blessing na pinagkaloob niya sa amin na pati yung family ko rin na nabibless din po sa ganitong paglilingkod ko po sa amin na kahit na ako lang po yung nandito sa Compi, natutuwa po sila kasi yung kinalalagyan ko na hindi po nagkukulang si Lord sa aming pamilya. Kaya yung mga blessing yun po, pagyamanin po natin, wag natin pong isabihin na kulang, ganyan. Pero si Lord ipoprovide po lahat ng pangangailangan natin. Pagkatapos, number 3 naman po, pagsusulit. Yun po yung pagsusulit. Pagdating ng panahon, sasabihin po ng Panginoon, ano yung mga binigay ko sa yung talento? Nagamit mo po ba? Kailangan po, yung mga talentong pinagkaloob sa atin ng Panginoon, gamitin natin kasi yung pag sinabi ng Panginoon na pagdating niya sa atin, pagbalik uli niya sa atin, ginamit mo po ba yung mga pinagkaloob ko sa iyong talento? Kaya kailangan anumang bagay ang binigay sa ating talento, nandoon ang Panginoon upang subaybayan tayo sa ating mga ginagawa. Kaya alam po natin na si Lord na nandiyan parati, nakasubaybay sa atin, na hindi niya tayo pababayaan. At thank you Lord din po na binibigay niya sa amin lahat yan. Pagkatapos number 3, number 4 yung reward. Yung reward. Kailangan po, lahat ng ginawa nating kabutihan sa Panginoon, alam natin na minsan, meron tayong gagawang hindi maganda, pero kailangan manumbalik tayo lahat sa Panginoon. Nandoon yung panunumbalik po sa Panginoon. Kasi yung lahat ng inutos niya sa atin, ginawa natin, nandoon yung nabigyan natin ng Diyos, ng kasiyahan, kagalakan sa kanyang kagalakan, nandoon po yung ibibigay niya sa atin yung reward na iyon nga po yung reward na natatanggap po kung ngayon na
lahat ng aming mga pangangailangan. Hindi po ako yung taong pero kusang dumarating po sa aming pamilya. Pag sinabi ko pong kailangan ko po ng ganito, darating po yan. Alam kasi ng Panginoon kung ano yung nasa puso ko, na alam ko hindi ko kaya, pero ang Diyos, ang ating Panginoon, kayang-kaya ibigay po sa ating lahat. Kaya salamat din po sa Panginoon na lahat ng aming pangangailangan, kalakasan, mga material na bagay, nandyan na ibibigay po sa amin. Kaya yung reward po sa mga mabubuting lingkod ng Panginoon, nandiyan po, wag po tayong mag-atubiling tumawag at humingi sa Kanya. Patapos sabi po nga yung sa Colossus 3:23, ano po yung doon, sabi po doon, ano man yung ginagawa ay inyong gawin. Ano man ang iyong ginagawa ay iyong gawin ng buong puso na gaya sa Panginoon at hindi sa mga tao. Salamat sa Panginoon kasi lahat ng bagay ng ating ginagawa, hindi po nasasayang. Sasabihin natin na, bakit ako parati? Ganyan. Hindi po, pag inisip po natin, lahat ng bagay ng ating ginagawa ay para sa Diyos. Nandoon yung awat grasya ng Panginoon na hindi tayo napapagod unang-una kasiyahan po eh. Kailangan pag may ginawa pa tayo ng isang bagay, iisipin natin, hingi tayo ng kay Lord, tulungan ka. Nandoon po yung pagtulong sa atin ng Panginoon. Sa amin kasi po sa kitchen, kung tutuusin talaga po, napakahirap. Mahirap talaga po. Pero pag inisip mong mahirap, hindi mo matatapos yung gagawin mo. Isipin mo, kasama mo ang Diyos, siya ang magbibigay kung ano ang dapat mong gagawin. Kasi bibigyan ka ng talino o talento, wisdom ni Lord kung ano ang dapat mong gawin. Kasi minsan hindi ko talaga po alam minsan kung anong lulutuin. Hindi ko po alam pagdating po ng palengke. Nabablanko po yung isip ko. Salamat din po sa Panginoon dahil magkasama po kami ni Brother Leo, yung mga kasama ko po sa kitchen na nandoon po yung kasiyahan. Kasi sabi ko nga, yung alisin yung simangot, kailangan parating masaya. Salamat na lang po sa Panginoon. Si Leo po, walang ginawa, tumawa. Kaya napakalaki po ng tulong sa amin. Kahit napapagod ka pag nakangiti ang mga kasama mo. Thank you, Lord po yun. Kaya salamat po sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Yung si Brother Roger, yung ibinigay sa kanya ni Lord, galing sa puso niya at kaisipan at na ipapahayag sa atin ng malinaw. Kasi si Brother Roger, sabi nga niya, una, iba't ibang kaloob ang ipinagkaloob sa atin, mga abilities. Meron siyang sinabi na ibigay natin ang ating the best sa anumang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos. Naalala ko kahapon yung 2 Thessalonians 3:10 ni Pastor Simple. Ano ba yung nasa 2 Thessalonians 3:10, mga kapatid? Naalala nyo ba? Pwede nyo bang isigaw? Sabi doon yung tamad, wag pakainin. Kasi it's about work while waiting for the second coming of our Lord Jesus Christ, on how we will on how are we going to be productive in what the Lord has entrusted to us. At salamat sa iyong pagbabahagi na una, sabi mo nga, iba't ibang kaloob, Kaya yung tanong ko nga, mayroon ba sumagot, mga kapatid? Ano kaya ang mararamdaman mo kung isa lang ang pinagkaloob sa iyo? Meron ba? Tignan muna natin na thank you na napakahalaga, na marami siyang nabigay na napakahalaga doon.
ito lang contemplate lang. Do you acknowledge that everything you have or has comes from the Lord? Have you come to the point na you acknowledge that kung sino ka, ano ka, meron ka ngayon ay galing sa Diyos, na nakaabot ka na ba dun sa kalagayan na gano'n na kung ano meron ako ngayon at kung ano ang aking mga kakayahan, yan ay mula sa Diyos? Have you come to that point in your life that you have acknowledged that whatever you have, whatever you are, your situation, lalo na ngayon na by God's grace ay masasabi kong successful, victorious sa ating buhay at yung ating mga tinatamasa ngayon. Have you come to the point na I acknowledge that it all comes from God? Okay, ha? Napakahalaga nun sabi niya na lahat yan ay galing sa Panginoon Diyos. At sabi nga niya, ingatan, bigyan ng parangal o importansya para magbigay ng glory kay Lord kung ano meron tayo. And of course, ay advancement ng Kingdom of God. Ito yung mga sagot na babasa nyo ba? How do you feel? Kasi nabanggit nitong aking ni Brother Roger yung mga menial tasks na tingin na halimbawa sa standard na merong mga bumibigay ng standard, yung mga menial tasks, halimbawa sabi niya naghuhugas ng pinggan, nagluluto. Actually si Brother Roger ay hard worker, diligent, at si Roger para siyang Jer, pakisilip mo naman yung aking inidoro, parang hindi nagpa-plus. Jer, mo naman to. Lahat na lang ng pag inisip mo, parang skillful siya na marami kong hindi kayang gawin na ginagawa ni Brother Roger na pag tinignan ng iba ay parang napaka-menial. Pero ang daming needs that are met dahil dun sa mga taong sa tingin natin ay merong maliliit na tungkulin o gawain sa ating kinapapalooban na bahay, community, or society. Bawa, yung sweepers lang dyan sa atin dito. Just imagine kung walang magwawalis ng ganyan. Pero sa iba, siyempre, maliit ang sweldo, menial tasks, how do you feel? So sabi nga ni Brother Roger, kailangan maging masaya sa ginagawa at nakakaalis ng pagod. Ito yung mga sagot. Babasa nyo ba? Hindi ko na mabasa yan. Sister Tess Mercado, kung sa makamundong kaisipan, pag binigyan ako ng 1K lang, iisipin ko po unfair sa akin Unfair. ang pinakamaliit. Pero kung sa Christian thinking naman po, iisipin ko may rason si Lord kung bakit ganun lang ang halaga. Binigay sa akin, kumbaga, binigyan ng challenge paano i-handle yon. Kay Brother Luisito Belmonte, James 1:17, every perfect gift comes from above. Si Sister Menchi naman. Sister Menchi, kumusta po kayo? Sabi po ni Sister Menchi, tiniis ko po yung kaunting ibinigay sa akin ng Panginoon. Nagsikap po akong palaguin ang aking sarili hanggang sa ako mismo po ay nasiyahan sa aking natuklasan. Yun po ang reward God na aking pinag-aaralan. Totoo pala siya. Kaya po ako nakapagpatuloy. Ano naman ang aking
nakapokus po ko kay Lord. Si Lord ang dahilan ng aking yan. Tagumpay. Yeah. Meron pa ba? Sister Sinaida Lirio Dondoyano, focus our eyes on Jesus Christ, our perfecter of our faith. Thank you, Lord. Ayan. Sister Menchi ulit. Yes, I acknowledge that all what I have until now come from the Lord. Sister Celeste Tixon Cecilio, make use of whatever little I have because it is the Lord who multiplies and makes it abundant. Ayan. Meron. Pa, Sister Tess Mercado po, yes po, but I honestly tell po, na-realize ko lang to lahat ng magkaroon ako ng relationship sa Lord na matuto ako magbasa at mangaral ang salita niya, doon ko lang naunawaan that we are nothing. Amen. Meron pa? Sister Menchi ulit. Uli? Aba. Huwag ka lang titingin sa sarili mo o sa ibang tao. Focus ka lang kay Lord. Ba? Thank you, Lord. Amen. Ano, Thank you, Lord. ha? Doon sa mga nabahagi nyo, glory to God. Ako rin naman, pag tinignan ko, parang unfair, ano? Ba't siya 5? Ba't ito 2? Ba't ako 1? Parang kahapon, di ba, yung workers in the vineyard, yung huling-huli, parehas lang binigay doon sa naunang nag-work, ano, ha? Nararanasan din ba natin yan? Na minsan nagkakaroon tayo ng pagkukumpara? Minsan, ang sabi nga doon, naiinggit, nagko-complain, sabi nga, at naging critical pa doon sa nagpatrabaho. You remember, kahapon yung binigay ni Pastor Simple. Pabantayan natin yon. Minsan, sa mga reality sa ating pagtatrabaho, minsan marami tayong nasasabi sa ating superiors, di ba? Halimbawa, yung manager, yung director, lalo na minsan pagka yung may-ari pa nasabihan mo na kwento-kwento kayong mga nagtatrabaho sa isang lugar. So, nagaganap ito. So, yun ang babala na kay Lord tayo, sabi nga ni Pastor kahapon, na naging critical pa doon sa naging generous na owner. Kasi prerogative niya yun, siya ang may-ari di ba? Parang katulad doon sa we might not be equal, doon sabi mo nga sa number 1, sa mga gifts and talents, pero we can be equal sa effort, di ba? Sa effort, sabi mo, pag ibinigay mo yung the best mo, kita ng Panginoon Diyos yun. Kahit na 2 o 5, kahit na nga 1 yun Kaso yung isa, inisip ko rin para na ako lang naman ito. Hindi naman niya ninakaw. Hindi naman niya winest. Ano pa nakita niyo doon? Hindi ito na nawala. Di ba? Bakit? Bakit gano'n na naging nito, siyempre tatanong mo si Lord, yung pala ang pamumuhay sa kaharian ng Diyos. Yung isa binigyan ng 5, 2, tapos yung isa, tapos kung sino pa yung 5, doon pa inalagay yung isa. Parang pag inisip mo, yung pamamaraan, pamumuhay sa kingdom of God ay kakaiba sa pamumuhay dito sa mundo na minsan madami, sabi mong reklamo, maraming comparison, pati yung mga superiors ay nagiging critical dahil hindi matugunan yung gusto niya. At may mga sa pang-araw. Meron nga doon sa parang inisip ko rin yung yung pangalawang Thessalonica 3:10. Sa Tagalog, meron ba? Pati lang. Sa English kasi, sabi, pag tamad, huwag pakainin. Tama yan, di ba? Parang, yun din ba? Sa pangalawang Thessalonica 3:10, nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang tinuro namin sa inyo.
huwag ninyong pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Oh, medyo sa reality, meron tayong mga mahal sa buhay na hanggang ngayon walang trabaho. Pero pinapakain pa rin natin, ano? Ba't kaya sinabi yun na pag tamad o ayaw magtrabaho, huwag pakainin, ano? Actually, yung pagbinasa natin yung mga unang talata, ayaw maging pabigat ni San Pablo sa pagiging lingkod niya doon sa kanyang napapastulan. At nagseset siya ng halimbawa na lahat tayo ay nilikha naman tayo, di ba? Doon pa lamang sa Garden of Eden na you take care, cultivate yung nasa garden. So, ang work ay kumbaga nasa sa pagkakalikhanan natin para sa kabuhayan. Kaso, marami ring mga ayaw magtrabaho, gusto, hindi naman pensionada. Siyempre, pag may edad ka na nga, thank you Lord, yung pensyon na nalikha ng mga lipunan, pababa na ng pababa, hindi na ngayon 60, di ba yung nga 100,000 na 100 years old. So, ang sabi naman, baka hindi na mapakinabangan nung 100 years old yung 100. Pero hindi. Kapag may 100,000 siya, yung mga anak-apo, magiging makalinga sa totoo, di ba? Di ba? So, meron pa rin na pero pababa ng pababa. So, dito, alam niyo ba kung ano talaga yung bakit hindi papakainin, pero mababait pa rin tayong mga nakelord, Maski naman hindi nakelord, hindi kayang tiisin, Minsan, nasa bahay mo, ayaw namang kumilos, ikaw na lang gagawa. Tama. May napapansin ka ba ganyan? Ano masasabi mo dun sa sinabing pagtamad, huwag pakainin? Kailangan maging masipag para kumain. Di ba? Parang gano'n. Alam niyo kung ano yon? Ito yung aking isang na nakita. Yung God, meron akong bagong word, yung S-H-I, shirking, tsaka dodging. Yung God regards shirking work as a grave offense. Dito sa yung sabi mo nga kailangan ibibigay yung the best, kahit na maliit na bagay, kahit na menial. Kasi naramdaman nyo rin ba na alam mo, yung mga tayo, kasama na rin ako, pag ang prayer meeting mo, isa lang ang umaaten, at doon sa prayer meeting mo, 100 ang umaaten, yung bang enthusiasm mo at sigla ng pagpipreach, same level? Siyempre, in reality, parang nalulungkot ka dahil isa lang, di ba? Pero pagka medyo nasa entablado at medyo matataas na tao, di ba, parang medyo may gilas ng konti. Sa reality, di ba, parang naiiba yung pakiramdam mo pagka madami, di ba? Di ba, ikaw din, pagka maraming pumupunta sa Sunday Fellowship, ano ang pakiramdam mo? Pag marami po yung sa Sunday Fellowship po, yun po yung nakakatuwa rin po kasi marami kang taong nakikita. Saka marami sa yung dumadalaw sa kukumustahin ka. Pag lower south naman po, okay naman po kasi minsan, ang lower south naman po kasi pasulpot-sulpot naman po yun. Minsan dumadami, minsan kakaunti. Nung nakarang Sunday po, thank you Lord po, napakarami po nila. Yung iba naman, nako, ang dami, ang hirap niyan. Dahil maglalagay ka ng maraming lamesa, maraming silya, tapos magpe-prepare ka ng mga iba't ibang mga lamesa, tapos paglikpitan na, ikaw lang maiiwan o dalawa lang, pagkatapos mawawala na yung iba. Ang tawag doon ay shirking is a grave offense. Ano ba yung shirking? Tsaka dodging, yung dodging,
their obligation to work. Dodging. Halimbawa, susuntokin kita, anong gagawin mo? Ilag. Dodge. O, sige, ilag. One more time. Ayun. Maraming mga tao, dodging sa kanilang obligation. Dodging. Ilag ng ilag. Pagka kasiyahan, sama. Pagka trabaho, wala kang makita, pwede ba yon? Sa bahay, nagaganap yon, turuan din. Si ate na lang, si kuya, o kaya, na gagawa niyo ba yon na pupunta kayo sa study table, tapos mag-aaral ka, tapos si nanay, si tatay ang nagtatrabaho, tapos pag hahanapin yung mga anak, Nay, nag-aaral po ako. Naging palusot nyo rin ba? Dodging din ang tawag doon. Yung shirking, ano yun? Yung dodging, ini-elude. So, meron bang mga taong ganon na elude ng elude? Yung isa naman, avoid ng avoid. At marami ring mga dahilan. Kaya nga sa secular world, di ba, merong file ka na lang ng sick leave, file ka ng ganito, ganyan, kasi sa isang taon, kukonsume niya yung kanyang sick leave, minamaximize niya yon sa world. Pero sabi nga ni, thank you Lord, alam ko namang ginagawa mo yon na minsan nga, may lagnat ka na, may sipon ka na, andun ka pa rin eh. Kami na nga nagsasabi sa iyo, pahinga ka muna. Pero yung mga iba, nabunutan ng isang buhok, hindi muna papasok. Kaya kung wala na palang buhok, ano lang. So, dito, yung iba't ibang kaloob, but ibigay mo yung effort mo. Si Sister, Menchi, dinevelop niya yung kung ano meron siya. I-develop mo kasi, parang sabi niya, ang budget, eto lang. So, ang naging motivation mo doon sa sharing mo sa mami, ang motivation mo, bubuntaling kita. Bubuntaling kita. Hindi pwede kasing reklamo. Ang mami kasi, mahilig yang magbigay ng mga larawan na pag inisip mo, pag sinabi niyang bubuntaling kita, hindi na ka naman niya talaga bubuntalin. Ang ibig sabihin niya, kaya mo yan. Oo. So, di ba minsan nakakausap niyo na ba ang mami na mangingiti ka pagdating ng araw, hindi mo makakalimutan yung, halimbawa ako. So, sa'yo, hindi mo makakalimutan bubuntaling kita. Kasi, kumbaga, napagkasya mo. Just imagine, paano mo mapapagkasya yung madaming papakainin sa budget na ganito? Hindi madali ito. Pero yung iba, ang maiisip siguro ay lit-lit naman itong pwede. Pero pag nilagay mo sa kamay ni Lord yung konti, magugulat ka nga. Di ba minsan may nagbibigay sa palengke? Kwento mo. Nung panahon ng mami, hindi po ako pag binigay niya po ganitong budget, magluto ka ng ganito. Pero sa paningin po natin, hindi kakasya. Pero pag tinanggap mo, kasi ayaw ko ang mami yung parang sasama yung loob sa'yo, kasi lahat naman binibigay niya. Pag pumunta pa ako ng palengke, sasabihin, kumuha ka dyan. Ang kapanahon na po ni Boy De Jesus, kung sino po nakakilala nun. Sige, kumuha ka lang dyan. Basta pagdating sa mami, naalaman ni Boy De Jesus, pagdating sa mami, talagang giver po yun si Boy De Jesus. At sige, magluluto ako ng ganyan, kukuha lang po ako kay Boy De Jesus doon. At yun po, nagkakasya naman po yung nagugulat po ang mami. Paano mo napagkasya? Nandiyan po si Boy De Jesus. Hindi, ang ibig sabihin, gunitain nyo lang, ang daming mga bagay na nagaganap sa atin na maraming ginagamit si Lord para ma-meet yung ating pangangailangan. Kasi siya ang may-ari ng langit at lupa. Tinitignan lang niya yung ating puso eh. Doon nga sa 5, 2, 1,
ang mangyayari doon, kaiilag mo, you miss the opportunity to be productive and to be useful. Oo, more on the unwillingness kesa dun sa inability. Kasi sabi nga ni Brother Roger, alam mo, yung mga sinabi mo, alam mo, pag inulit-ulit kong pakinggan at kayo rin, parang payak na galing kay Lord patungo sa isip at puso mo kasi ipinamumuhay mo. Hindi sa itinataas kita, ha? Kasi pwedeng mahusay, magaling sa pangangaral ng salita ng Diyos, pero yung puso't kaisipan at sa behavior at pamumuhay, nakikita ng Panginoon Diyos yun. So, wag tayong mag-shirking tsaka dodging when it comes to us living on this earth to be productive, not only for our own necessities, but also being of help to other human beings and also for the advancement of the kingdom of God na mga kaloob na ipinagkaloob sa atin na na-acknowledge mo naman na sa Kanya lahat galing yun. Ano, ha? Birthday muna tayo. Break muna. Ayan. Thank you, Lord, ha? Sige. Sino-sino yung may birthday? Brother Raylaw? Sister, ayan. Ba? Raylaw. Pastor Raylaw, happy birthday. Kita ko yun. Happy birthday, Sister Alejandra Hornila. Happy. Dalawa lang po. Dalawa lang? May 19, 2023. Dalawa lang? Dalawa lang po. Hindi ba natin pwedeng dagdagan? Happy birthday, mga kapatid. Happy birthday po. Enjoy your day. Happy birthday. Happy birthday. Sabi nga ni Brother Roger, enjoy your day with the Lord. Ano, ha? Meron tayong new song. New song of the week. Naku. Our Father, composed by Sister Zeni Radam. Arranged by Brother Daniel Cosme. Interpreted by and video by Brother Docmon Federe. Oo, thank you, Lord. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive who trespass against us. And lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. 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 Thank you, Lord, sa awitin at yung video, no? The parang beauty of creation, ano? Thank you, Lord, ano? O mga kapatid, bago si Brother Leo, kamusta ba ang inyong work, mga kapatid? At paano nyo ba ito share lang ako mabilis. Kayo ba yung nagkaroon na ng pagkakataon na magpatrabaho? Meron kayong mga pinagagawa? Kung nakaranas na kayo, di ba meron diyang arawan at meron pakyawan? Di ba? Bakit kaya may arawan at may pakyawan pagka magpapatrabaho ka? Leo, na alam mo ba yun kung ba't may arawan at may pakyawan? Hindi masyado. Para mataas ang bigayan. Ba't arawan at pakyawan? Pag pakyaw, tapos kagad. Pagka arawan, hindi tapos kagad. Oo. Ano pa masasabi nyo, Sister Connie? Pagka pakyaw tsaka arawan. Pag ulit. Ano, pakibigyan ng mic si Sister Ria. Ulitin ko na lang. Ano? Pagpakyawan, mahal, pero mabilis. Pag-arawan, mura, mabagal. Mahal din. Meron bang mga negative effect dun sa dalawa? Ano negative effect dun sa pakyawan? Mataas. Yung quality kaya?
Kasi mabilis eh. Pwede naman. Meron naman magagaling. Siguro sa puso, ano? Parang kung ibibigay mo yung heart mo doon, kay Pacquiao, kay hindi. Oo. Pagka Pacquiao ba, tsaka Arawan, binabantayan? Pagka Pacquiao, binabantayan, hindi. Pag Pacquiao, hindi po, kahit hindi mo po bantayan, tatapusin po nila kaagad yung para mayroon yung kontrata po nila, halimbawa yung budget nila, kailangan hindi sila malulugi dun sa budget nila. Kailangan kumita sila. Ang galing ni Brother Roger talaga. Pag Arawan? Pag Arawan, medyo mabagal na pulidong-pulido naman yon sa trabaho. Kung Arawan, nakita mong natutulog at nagbe-break ng 3 beses, ano mangyayari? Ano gagawin mo? Gigisingin pagkatapos pangagang mag-almusal. Hindi, halimbawa, nakita mo yung oras ng trabaho, hindi naman nagtatrabaho, tapos oras ng trabaho nagbe-break, ano gagawin mo? Ay pananagutan po nila kay Lord yun. Kailangan kasi sa mga manggagawa, ipapakilala po natin si Lord na yung lahat ng bagay na ginagawa natin, si Lord din po kailangan ipapakilala natin kasi yung ginagawa po natin, hindi lang pansarili natin, kundi pati rin sa Panginoon. Yung sabi nga po sa Colossus 3:23. Bigyan nyo ng 5 prayer meeting to sa isang araw. Parang amen na, amen. Hindi ko masyadong napapansin yung kaya, alam mo ba, sinimulan ko yung kay Minister Ali. Sabi ko, Minister Ali, mag-prayer meeting kayo dyan. Sumasama ka ba doon? Hindi. Leo, sumasama ka doon? Hindi rin po. Si Terry? Hindi rin? Hindi ko rin po. Oo. Sinabi ko, isama eh. Oo. So, ayun, nasabi ko kay Brother Larry, pareho tayo ng puso't damdamin na ipapakilala natin si Lord. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord, mga kapatid. Kasi sa normal na kaisipan, tatanggalin mo na muna. Kasi hindi naman compensated yung dapat. Binigyan mo na nga ng opportunity magkaroon ng trabaho, tapos ganun na mangyayari. Parang dito, binigyan ni Lord ng equal opportunity kasi kilala niya ang kakayanan. Actually, hindi ito unfair eh. Hindi ito unfair eh. Pinapakita lang yung diversity of the fabric of creation. Diversity of the fabric of creation na iba-iba tayo eh. Pero kilala tayo ng Diyos. So, sabi nga nung isang comment challenge, sabi ni Sister Menchi, there is a wisdom doon sa kanyang kalagayan na naging productive din siya. May nasabi nga siya yung pagtitiis, not in a negative sense, but bearing whatever she has and making it useful and productive. Binigyan siya ng yung effort kasi, So, kung kayo merong mga trabaho, meron din ako napapansin. Ano ba yung ibig sabihin ng sa trabaho na meron kang business na tubong lugaw? Tubong lugaw. Ano ba ibig sabihin ng Nold, tubong lugaw? Konti puhunan, malaki kita. Pero meron kasing mga tao na sa kanilang trabaho, ang tawag naman ay one time, big time. Hindi nyo, ano ibig sabihin ng one time, big time? One time, big time. Okay. So, tubong lugaw, one time, big time sa trabaho. So, kayo isipin nyo. Kasi, siguro mabilis lang. Merong mga karanasan na dating malaki kita, tapos nung nag-abroad, pagdating dito sa Pilipinas, yung 10 doble, 20 doble kinikita niya, pagbalik dito, gustong matapatan. Kaya kahihintay, inabot na ng 5 taon, wala pang trabaho. Para bang minsan, yung kanyang skilled kasi o yung kanyang talent, parang sa tingin niya hindi tama, hindi na-equate doon sa kanyang sweldo or something. In the meantime,
siyempre, kung may trabaho, si Lord naman na magpo-prosper at makikita naman ng mga employer yung heart natin dun sa entrusted job sa atin. Ano, ha? Minsan, kahintay mo ng one time, big time, ayaw mo na tumanggap na maliliit na kontrata or something, kahintay mo, meron ka namang skill Kumbaga sa'yo naman yun Kapag merong malaking deal, thank you Lord. Kapag merong maliit na deal, ibigay mo pa rin yung the best mong skill. Pwede naman Actually, pag binabaan mo nga yung iyong, siyempre, meron kang asset or something o high value, pero para makatulong ka rin doon sa mga taong gusto mong pagtrabahuhan, di ba? Ayun, dadami yon kasi i-refer ka ng i-refer. So, sa Kingdom of God, binigyan naman tayo ng talent, galing naman sa Kanya yan. Di ba, Brother Leo? Amen. Si Brother Leo na. Thank you, Lord, purihin ng Panginoon. No? Sa Parable of the Talents. So, ang title ko nga po rito is Stewardship. Katiwala tayo sa mga pinagkaloob ni Lord. No? Hindi po sa atin yan. Yan po ay galing kay Lord. So, nung binabasa ko to, tinatanong ko rin sa sarili ko na pag dumating ba si Lord, masasabihan po ba ako na good and faithful servant, come and join my happiness? Siyempre, hindi. Thank you, Lord. So, dito, kasi kahapon nga, iniisip ko sabi ko, ano kayang mukhang ihaharap ko rito sa lesson na to? Kasi, siyempre, may mga balpak ka rin So, may mga pagkukulang ka rin. Mayroon din na hindi pagsunod. Kasi si Pastor, lagi ako sinasabihan yan, na gawin mo na para makaating ka bukas. Gawin mo ng mas maaga para na makaating ka. So, thank you Lord. Glory to God pa rin. Yung itong lesson na to, alam ko si Lord ang mangunguna. So, kailangan nga rito, marami pa pala na dapat baguhin. At syempre, ayusin yung habang may panahon pa. So, naging good steward po ba ako sa pinagkatiwala ni Lord? Syempre, hindi rin. Maraming pagkukulang So, thank you Lord yan. At so, lahat ng meron tayo nagmula yan sa Diyos. Diyos sa Juan 3:27, no? Walang sino man tatanggap ng anumang malibang ito ipagkaloob sa Kanya ng Diyos. So, una po, ang bawat isa ay binigyan ng talents o salapi. So, ang bawat isa po. So, lahat ng kaloob ay binigyan ng ni Lord, lahat tayo. So, sa akin kasi, alam ko naman na walang kukontra. No? Kumakanta, nakakakanta, pero wala sa tono. Thank you, Lord. At nung araw, sumasayaw sa mga grupo, pero hindi naman nakaka-glorify ka, Lord. Hindi naman nakakapagbigay ng ikaluluwalhati sa Diyos. So, nung ako po, kung ako yung binigyan ng 1,000 pera, ang ginawa ko ay tinago at di pinagyaman. So, baka po kasi may mga talent tayo na hindi po natin ginamit, itinago lang natin. So, next po. Pero nung napunta ako sa Comfy, thank you Lord kasi nagamit, yung paggamit ni Lord sa akin. Di ko rin nakalain na yung pagganap sa Jose. Kasi hindi naman tayo ma-acting. So, hindi rin naman ako ganun kagaling na sa pag-acting kasi dadamdamin mo talaga yung yung kwento ni Jose. At iiyak ka pa. So, talagang lahat ay na-involve pati mga anak. So, glory to God. Kaya dito, ang alam ko nga talaga, hindi ako marunong umiyak. Kaya doon sa Jose, talagang dinamdam yung storya ni Jose. So, glory to God dyan. Nakita ko dito na pag tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon sa isang gawain kahit hindi mo alam, ang sasabihin mo o gagawin. Kaya, yung wag tayong maging katulad nung isang
pangatlo na 1,000 pera ang ibinigay sa kanya at kanyang itinago, binaon sa lupa. So, kasi ang bawat isa ay may pinagkalooban ng ayon sa kanilang abilidad, kapasidad at kakayanan. So, kasi kagaya ng sa anak natin, sa anak ko, hindi ko naman po pwedeng ibigay yung gawain kay Dwayne na inuutos ko kay John Floyd. So, hindi rin naman di kay Leona kasi babae siya. So, hindi do sa kitchen kay Sister Linda, hindi naman niya kayang buhatin. Siyempre, bubuhatin ko yun. So, glory to God at si Lord naman talaga ang nanguna sa lahat ng gawain. So, pangatlo po, anong sabi nung master nung inabot na nila yung pera? So, good and faithful servant po. Kasi, kunwari tayo may naabot, di ba? Nasasabi natin, uy, ang galing naman. Kaya yung faithfulness natin, fruitfulness, will follow. So, kasunod na po ang dobleng pagpapala. Kaya, ibinigay ng master yung 1,000, doon kaya naging 10,000 ang pera, nung pera ng taong may 1,000. So, dito, tinitingnan ni Lord yung faithfulness natin. Na hindi naman siya doon after sa dumobleng pera, kundi tayo po ba ay mapagkakatiwalaan sa mga ibinigay na kaloob sa atin ni Lord. Sa ating time, so, paano ba natin ginamit yung oras na binigay sa atin ni Lord? So, dito sa 3 servant na binigyan ng salapi, paano kaya nila ginugol yung oras sa paggamit ng mga salapi nila? So, use your time in the best way you can. Sa Colossians 4:5b, there is a certain amount of time for everything. So, lahat naman talaga may oras lahat may minuto, katulad na, diba, stoplight, paghihinto ka, 1 minute yan. So, sa sa pagbe-bleach ng hair, may oras din yan o orasan mo. Kasi, siya maaari masunog yan. Din sa sinaing din. Ganun din, orasan mo rin siya kasi maaari siya magtutong yung ilalim o masunog. Lahat po may time po yan. So, kwento po, may isang palaro po, may 2 table. So, sa table na yon, ang nakalagay ay 1 relo at 1,000,000. Siyempre, mas maraming pumila sa 1,000,000 at ilan lang doon sa pumila sa relo. So, lahat ng pumila doon sa 1,000,000, nalaglag po yung mga kapatid at yung pumila sa relo, nag-extend pa hanggang sa matapos yung play, yung laro, nagpatuloy pa. So, kaya anong mas pipiliin natin dito? Yung pera ba o yung oras na pag tayo ay pinapili? So, ang pera pwedeng kitain kasi, pwedeng maubos, pero yung oras mo, ano kaya yung oras mo? So, wala ka nang magagawa kasi pag time's up na. Hindi mo na pwedeng balikan pag nagawa mo na. Kaya hindi mo na pwedeng i-rewind. So, ipagsusulit natin sa ating Master, sa ating Panginoon, kung paano natin ginugol yung oras na ibinigay sa atin. Kaya, pahalagahan natin ang oras na ipinagkalob sa atin ng Diyos. Huwag natin sayangin ang mga bagay na pwede natin gawin ngayon. Yung nga, di ba, yung sinabi sa Colossians 4:5b. So, napakahalaga ng oras, hindi natin alam ang bukas So, we don't know talaga kung ano mangyayari bukas. Hindi tayo pwede ang mag-decide. So, how do we invest our time? Yan. So, sa isang linggo, meron tayong 168 hours. So, saan mas lamang ang oras natin? 50 hours sa Netflix, 50 hours sa Facebook, 50 hours sa office, 10 hours sa kain, yun ang masarap, 10 hours sa kain, 8 hours sa pagkikilay, ang tagal. So if we cannot manage our time well, we cannot manage anything, mga kapatid. Wala po. So, kasi pag nasira na yung oras mo sa dapat mong gawin, domino effect na yan, domino, mga kapatid. So if one area is being stewarded poorly,
the other areas suffer to, mga kapatid. Damay-damay na po yan. Yung ipinagkaloob sa iyo ni Lord sa atin lahat. Magsasuffer po yan. Even us, mga kapatid. So, si Satan hindi kanya gagawing makasalanan. Kasi alam niyang may word tayo. May word tayong pinangahawakan. May word of God tayo. No, ang gagawin niya, gagawin tayong busy para mapalayo tayo sa ating Panginoon. So, kaya be wise sa paggamit ng oras na pinagkatiwala na ibinigay sa atin ng Diyos. So, kagaya ng binigyan ng 5,000 at 2,000 at 2,000 na salapi, ginamit nila ang oras nila para sa ikakaluwalhati ng Panginoon, ng Master. So, tayo po, pag dumating ba ang Master, masasabi po ba na good and faithful servant? Tapos come and join my happiness. Ang sarap po pakinggan, no? Uulitin ko po. Good and faithful servant, come and join my happiness. Doon pa lang sa sinabi ni Lord na yun, ano kayang ipagkakalob ni Lord doon? So mas higit pa doon sa mga ipinagkaloob niya. Thank you, Lord. Colossians 3:23, no? Sinabi po kanina, in whatever you do, work at it working for the Lord and not for men, no? Hindi po tayo sa tao. So Isaiah 43:7, I created you to bring me glory. So yung reward ni Lord, kasunod dito yung reward ni Lord, di ba? Yung obedience brings prosperity, di ba? Deuteronomy 28, di ba? Kasunod yung pagpapala ni Lord sa pagsunod natin sa Kanya, sa gawain. At yun po yung reward ni Lord. At yung reward sa akin ni Lord nga is yung, alam nating marami yan, nakaatang na yan. So, problema na lang talaga natin, choices natin talaga na kung anong choice natin sa buhay. Kasi nandyan na yan eh. Ipinagkaloob na ni Lord yan eh. Thank you, Lord, sa sasakyan na ipinagkaloob niya, yung motor. Wala naman akong pambili nun eh. Si Lord ang gumamit. Diba? Hindi ko rin ini-expect sa buhay. Diba yung pag-embassy, gagastusan ka ng gano'n, halaga. Diba? So, hindi mo rin expected yung mga gano'n. Tapos yung nabunot kami sa Cathay Pacific, sa November, meron kaming Hong Kong. So, siguro 5 days, 4 days po yata. Sa November, glory to God. So, thank you, Lord, sa lahat ng pagpapala na ipinagkaloob ni Lord. Yun yung rewarded. Tayong lahat, sobra-sobra yung reward ni Lord. Nandyan na eh. Papahalagahan mo lang. At iingatan mo. I-treasure mo. Ayan na eh, di ba? Kumbaga, kukunin mo na lang. Kaso kumukuha ka pa, nagrereklamo ka pa. Di ba? Complain ka pa ng complain, kinukuha mo na. So, salamat sa lesson na pinagkaloob ni Lord. So, katulad nga nung kahapon, niisip ko talaga, ano kaya mukhang ihaharap ko sa lesson na ito? Maski ako, sobrang, ang daming palpak, no? Ang daming pagkukulang. Pero yun nga, habang may time, habang may talent, ayusin. At hulmahin lahat ng oras at yung talent na ipinagkaloob ni Lord. Thank you, Lord po. Ay, thank you, Lord, sa inyong mga kapatid. Yung Ephesians 5:15-16, 1 Peter 4:10 hanggang 11, ha? Thank you sa honesty, and if you are struggling in this kind of situation, we can always go back to God, and the wisdom that comes from God, pray. And then, alam mo naman kung tutuusin yung work entrusted to all of us. At tayo rin, sa mga kanya-kanyang trabaho natin, let us be a part sa meeting the needs of others also, not only for our own gain, but we can be of service to others and also a part of the propagation of the kingdom of God
in whatever resources, abilities, and talents we have. It is for the glory of God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, mga kapatid. Meron mo nakasulat yan? Ano yung nakasulat? Sister Edwina Kawilan. O, sige, Share pakibasa. O, sige, Pag pwede. nakita po ni Lord na masaya ka at grateful ka sa maliit na blessing, lalo na pag marunong kang mag-share sa iba, lalo Ayan, ka pa tama. niya pagpapalain. Amen, amen. Sige, thank Amen. you. Tama, sige pa. Sister Tess Mercado, true po. Ayain mo sa church, tinatamad or daming excuse. Pag aayain mo naman sa galaan or kainan, mabilis pa po sa sikat ng araw. Ano ba yung mabilis pa sa alas 4? Bakit mabilis pa sa alas 4? Ha? Ba't hindi mabilis pa sa alas 5? Okay. Sino pa? Sister Zinaida Dondoyano po. There is no perfect church, but there is one perfect God, Jesus Christ. We serve. Sometimes it's a tough job to invite, encourage people in church activities. Ayan. Sabi nga dito, basahin ko lang yung 1 Peter 4:10-11. As each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Let me repeat. As each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Meron pa? Sister Zinaida Dondoyano po, para tapos hindi na po magbabantay ang may-ari. Arawan, magbabantay ka pa. Pakyawan, mahal, mabilis. Arawan, tinatanggalan. Pakyawan, binibilisan. Para mabilis matapos, para mabilis kumita. Alfredo Francisco. Tata Fred pala. Pakyawan, handing need. Hindi need bantayan. Arawan, pwedeng sabihin ang mga gusto ng nagpapagawa at pulido. Daily may bantay, danger ng pakyaw. Quality, hindi assured, hindi need bantay. Pero pag na kay Lord tayo, yung payo mo na galing kay Lord, napakaganda na ilapit natin sila kay Lord una. Thank you Lord, mga kapatid. See you tomorrow sa ating awit ng pag-ibig. Abangan ninyo mga kapatid at Sunday Fellowships. Kanya-kanyang areas tayo. Ang Makati, nandito mga kapatid. God bless us all. Bye-bye. Thank you, Lord. Second